Ang halimuyak ng chicken adobo na dahan-dahang kumakalat sa bawat sulok ng marangyang bahay ay tila isang malupit na biro. Sa loob ng kusinang yon, si Serafina ay nakasuot ng kaniyang lumang gown na puti. Ang bestidong isinuot niya noong nangako si Gael na mamahalin siya habang buhay. Masikip na ito sa kaniyang baywang, humihigpit sa bawat paghinga, tulad ng pagkakalunod niya sa pagsasama nilang ito. 5 taon na ang nakalipas, ngunit ang bawat tahi ng tela ay tila nagpapaalala sa kanya ng bawat sakripisyong ibinigay niya para sa tagumpay ng asawa. Hinaplos niya ang gilid ng mesa na pinalamutian ng mga kandilang dahan-dahang natutunaw. Ang bawat patak ng wax sa lamesa ay tila luha ng isang babaeng naniwala sa mga bulaklak at pangako. Ngayong gabi ang kanilang ika-5 anibersaryo. Isang gabing dapat ay puno ng pasasalamat dahil sa wakas, ang kumpanyang itinayo nila mula sa wala, gamit ang huling sentimo ng kaniyang mana, ay isa na sa pinakamalaki sa bansa. Biglang umilaw ang kaniyang cellphone sa tabi ng pinggan. Walang pangalan ang nagpadala, isang video lamang. Sa loob ng maliit na screen, ang liwanag ng buwan ay tumatama sa mukha ng kaniyang asawa. Ngunit hindi siya ang tinitingnan ni Gael ng may pagmamahal. Si Clarice yun, ang batang sekretarya na palaging nakasuot ng mamahaling pabango na amoy rosas, pabangong binili gamit ang pera ng pamilya Villanueva. Nakita ni Serafina kung paano lumuhod ang kaniyang asawa. Ang lalaking hindi kailanman nagbaba ng loob sa kanya at dahan-dahang hinalikan ang tiyan ni Clarice. Magiging ama na ako, ang boses ni Gael sa video ay puno ng emosyong hindi kailanman narinig ni Serafina sa loob ng 5 taon. I'll give you everything, Clarice. Bibigyan ko ng dangal ang anak natin. Magiging isang Villanueva siya. Ang hangin sa silid ay tila naglaho. Ang sikmura ni Serafina ay kumulo, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa matinding pagkasuka sa katotohanang dinala ng bidyong iyon. Ang init ng adobo na kaniyang inihanda ay biglang naging amoy ng napanis na pag-asa. Eksaktong sa sandaling iyon, ang malakas na tunog ng pagbukas ng pintuan sa harapan ay bumasag sa katahimikan. Pumasok si Gael, pagod ang mukha, malayo ang tingin, at ni hindi man lamang tiningnan ng kanyang asawang nakasuot ng gown sa harap ng hapagkainan. Walang halik, walang bati, walang happy anniversary. Bakit gising ka pa? Malamig na tanong ni Gael habang binibitawan ang kanyang mamahaling coat sa sofa. And what's with that dress? It looks pathetic, Serafina. It's too tight for you now. Hindi kumibo si Serafina. Nanatili siyang nakatayo, ang kaniyang mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng mesa. Ang bawat salita ng asawa ay tila isang sampal na mas masakit pa sa anumang pisikal na saktan. I have papers for you to sign. Pagpapatuloy ni Gael habang kumukuha ng isang folder mula sa kaniyang bag. Hindi niya man lang napansin ang mga kandila o ang paborito niyang ulam. Internal audit to. Mabilis lang. Our partners are rushing this. Just sign it so we can move on. Inilapag ni Gael ang mga papel sa tapat ng pinggan ni Serafina. Isang ballpen ang inilagay niya sa ibabaw nito. Isang gintong ballpen na regalo ni Serafina sa kanya noong unang taon ng kanilang kasal. Sign it now, Sarah. I'm tired. I need to go back to the office later. Utos ni Gael. Ang kaniyang boses ay puno ng pagkainip. Tiningnan ni Serafina ang folder. Alam niya na ang mga dokumentong ito ay ang unti-unting paglipat ng kanyang mga natitirang shares sa kumpanya patungo sa pangalan ni Gael. Ngunit bago pumasok si Gael, may ibang papel na siyang inihanda. Isang papel na matagal na niyang itinatago sa ilalim ng kanilang marriage contract. Dahan-dahan, sa gitna ng kadiliman ng kaniyang puso, pinalitan ni Serafina ang huling pahina ng dokumento. Isang mabilis na galaw ng kamay habang si Gael ay nakatalikod at nagsasali ng tubig. Here, bulong ni Serafina. Ang kaniyang boses ay hindi nanginig. Ito ay tuyot.
parang lupang hindi nadilig ng ulan sa loob ng maraming taon. Lumapit si Gael, kinuha ang ballpen, at nang hindi man lamang binabasa ang nilalaman, dahil sa kaniyang labis na kumpiyansa na si Serafina ay isang sunod-sunuran at utu-utong asawa, ay mabilis niyang nilagdaan ang papel. "Good," sabi ni Gael. Kinuha niya ang folder at tumalikod na. "Don't wait for me. Baka hindi na ako makauwi rito mamaya. Maraming trabaho." Ang tunog ng pagsara ng pinto ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanilang kasal. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi si Serafina ang namatay. Naiwan si Serafina sa gitna ng kusina. Ang isang piraso ng papel na naiwan sa mesa, ang duplicate ng kaniyang pinirmahan, ay malinaw na nakasulat, "Petition for absolute divorce and waiver of conjugal assets." Nalagdaan na ni Gael Villanueva ang kaniyang sariling kalayaan at ang kaniyang sariling pagkawasak nang hindi niya nalalaman. Kinuha ni Serafina ang sandok. Dahan-dahan niyang itinapon ang buong kaldero ng adobo sa basurahan. Ang usok nito ay huling hininga ng kaniyang pagiging martir. "Tapos na, Gael," bulong niya sa hangin. "The Villanueva name you're so proud of? I'll make sure it's the very thing that will bury you." Hinalikan niya ang kaniyang singsing sa huling pagkakataon bago ito ihulog sa maduming tubig ng lababo. Wala nang luha. Ang mayroon na lamang ay ang malamig at matalim na plano para sa kaniyang muling pagsilang. Ang sikat ng araw na pumasok sa bintana ng silid kainan ay tila isang malupit na saksi sa nangyari kagabi. Hindi ito nagdala ng init, kundi lalong naglantad sa dumi ng paligid. Ang mga natunaw na kandila na parang mga bangkay sa ibabaw ng mesa at ang bakas ng tuyong sarsa ng adobo sa basurahan. Sa gitna ng katahimikang ito, narinig ni Serafina ang tunog ng sasakyang huminto sa labas, kasunod ang marahas na pagpihit ng doorknob. Pumasok si Doña Remedios Villanueva na tila isang reyna na naglalakad sa kaniyang nasasakupan. Ang amoy ng kaniyang mamahaling Chanel numero 5 ay agad na sumakop sa hangin. Pilit na tinatabunan ng amoy ng panis na pagkain. Tiningnan niya ang kaniyang manugang mula ulo hanggang paa. Si Serafina na nakasuot pa rin ng kaniyang gusot na gown. Ang buhok ay gulo-gulo at ang mga mata ay tuyot sa puyat. "Diyos mio, Serafina!" Ang boses ng matanda ay puno ng pandidiri. "Ano itong itsura mo? At bakit ganito ang amoy ng bahay? Tanghali na, pero hindi ka pa nakakapagluto ng agahan para sa asawa mo?" Hindi sumagot si Serafina. Dahan-dahan niyang itinupi ang isang maliit na panyo. Ang kaniyang katahimikan ay tila lalong nagpainit sa ulo ng kaniyang biyenan. "Hiya, listen to me." Lumapit si Doña Remedios. Ang kaniyang boses ay naging malambot, ngunit puno ng lason. "Nabalitaan kong hindi na naman umuwi si Gael kagabi. Alam mo, bilang asawa, tungkulin mong panatilihing masaya ang lalaki sa loob ng bahay. Kung naghahanap siya ng iba sa labas, baka dahil may pagkukulang ka rito. A wife is like a garden. If you don't bloom, the butterfly will seek another flower." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Serafina. "Kahit po ba ang bulaklak na yon ay dinidiligan ng sarili nating pera, Mama?" Bahagyang natigilan ng matanda, ngunit agad ding bumalik ang kaniyang mapang-aping aura. "Huwag kang sumagot ng ganyan. Utang mo sa amin ang posisyong kinatatayuan mo ngayon. Remember the haya of our family." Ang pagiging hiwalay na babae ay isang malaking batik sa pangalan ng mga Villanueva. Tiisin mo, Serafina. Lahat ng lalaki ay naliligaw, pero sa huli, sa asawa pa rin sila bumabalik. Tumalikod si Serafina at naglakad patungo sa kusina. Binuksan niya ang isang maliit na drawer. Ang drawer kung saan nakatago ang mga resibo ng lahat ng kagamitang siya ang bumili para sa bahay na ito. Doon, dahan-dahan niyang inilapag ang kaniyang singsing na may brilyante. Ang tunog ng ginto na tumama sa kahoy ay tila isang tuldok sa huling pangungusap ng kaniyang buhay maritir. "Tapos na po akong magtiis," bulong ni Serafina habang hila-hila ang isang maliit na maleta na kanina pa nakahanda sa gilid ng refrigerator.
I'm leaving, Mama. I'm taking back my life. You're leaving? Tumawa ng malakas si Doña Remedios, isang tawang puno ng pangungutya. Saan ka pupunta? Sa pamilya mo na halos ikahiya ka na dahil sa pagbagsak ng negosyo niyo noon? You have nothing. Serafina, you are just a shadow of my son. Hindi na lumingon si Serafina. Habang papalabas siya, naramdaman niya ang bigat ng isang lumang susi sa loob ng kaniyang bulsa. Isang susing nahanap niya sa ilalim ng kaniyang lumang maleta. Isang pamana mula sa kaniyang yumaong ama na matagal na niyang kinalimutan. Sa loob ng bahay, patuloy ang pagsigaw ni Doña Remedios. Babalik ka rin. Kapag nagutom ka, gagapang ka pabalik sa amin. Ngunit ang kaniyang sigaw ay biglang naputol. Napansin ng matanda ang folder na naiwan sa ibabaw ng mesa. Dahan-dahan niyang binuksan ang dokumento na akala ni Gael ay isang audit report. Ang mukha ni Doña Remedios ay unti-unting nawalan ng kulay. Ang kaniyang mga kamay ay nanginig habang binabasa ang lagda ng kaniyang anak sa ibaba ng salitang divorce. Ang kaniyang tuhod ay nanghina at dahan-dahan siyang napaupo sa sahig. Ang kaniyang marangyang saya ay dumikit sa madungis na wax ng kandila. Sa labas, ang hangin ay malaya. Sumakay si Serafina sa isang lumang taxi, hindi lumingon at hindi lumuha. Sa kaniyang isip, iisang bagay lang ang malinaw. Ang apoy na sumunog sa kaniyang puso kagabi ay siyang magsisilbing liwanag sa daan patungo sa kaniyang paghihiganti. Ang gusali ng Villanueva Real Estate ay tila isang tore ng salamin na abot hanggang langit, isang monumento ng tagumpay na itinayo sa ibabaw ng mga pangarap ni Serafina na kaniyang isinakripisyo. Habang naglalakad siya sa lobby, ang tunog ng kaniyang sapatos sa makinis na marmol ay tila isang mabagal na pintig ng pusong naghahanda sa gulo. Wala na ang kaniyang gown. Pinalitan ito ng isang simpleng itim na terno, ngunit ang kaniyang tindig ay mas matikas pa kaysa noong siya ay asawa pa ng CEO. Sumakay siya sa elevator. Sa loob ng maliit na espasyong yon, ang sarili niyang refleksyon sa salamin ay tila isang estranghero. Ang kaniyang mga mata, na dati ay puno ng pag-aalala para kay Gael, ngayon ay kasing lamig na ng asero. Pagbukas ng pinto, sa ika-20 palapag, isang pamilyar na amoy ng rosas ang sumalubong sa kanya. Hindi na ito nanggagaling sa isang florera, kundi sa mismong opisina ni Serafina. Oh, you're here. I didn't expect you to show up today, especially after. You know, ang boses ni Clarice ay malambing, ngunit may talim ng pangungutya. Nakaupo si Clarice sa mismong upuan ni Serafina. Ang kaniyang mga gamit, isang mamahaling bag, mga kosmetiko, at isang litrato nila ni Gael ay nakakalat sa ibabaw ng mesa na dati ay puno ng mga blueprint at technical na guhit. Hinahaplos ni Clarice ang kaniyang tiyan na tila ba ito ay isang tropeyo ng kaniyang pagkapanalo. I'm just here to turn over the final files, Clarice. This office is still technically under my management until the end of the day. Mahinahong sagot ni Serafina. Nilapitan niya ang mesa at inilapag ang isang folder. Management? Serafina, let's be real. Wala ka ng lugar dito. Gael wants me to redecorate. Sabi niya, masyado raw old-fashioned at boring ang panlasa mo. Just like your marriage. Tumawa si Clarice. Isang tunog na parang pagkabasag ng kristal sa pandinig ni Serafina. Tumayo si Clarice at kinuha ang isang tasa ng mainit na kape. Lumapit siya kay Serafina. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa inggit habang tinitingnan ang kalmado at magandang mukha ng asawa ni Gael. You think you're so smart, no? Pero tignan mo, isang pirasong papel lang ang kailangan para mapalitan ka. At ngayon, may dala pa akong tagapagmana. What do you have? Dust and old sketches? Sa isang mabilis at tila aksidenteng galaw, itinabig ni Clarice ang tasa ng kape. Ang maitim at mainit na likido ay bumuhos sa ibabaw ng mga blueprint na dala ni Serafina. Nilalamon ang mga guhit na pinagpuyatan niya ng maraming buwan. Oops, sorry. I guess your hard work is now as messy as your life. Sabi ni Clarice
Sabay hablot ng tissue para punasan ang kanyang sariling kamay. Hindi ang mga plano. Hindi nagulat si Serafina. Hindi rin siya sumigaw. Tiningnan lamang niya ang kumakalat na mantsa ng kape sa papel. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kaniyang mga labi. Isang ngiting nagpatayo ng balahibo ni Clarice. You can drown those papers in coffee, Clarice. Pero ang sining na nasa loob niyan, it's all in my head. Copy lang yan. Ang original na blueprints, I took them home weeks ago. Bulong ni Serafina. Lumapit siya ng bahagya. Sapat na para maramdaman ni Clarice ang lamig ng kaniyang presensya. And one more thing, ang upuang yan, masyadong malaki para sa'yo. You're just a temporary occupant in a house built by a woman you can never be. Bago pa makasagot si Clarice, bumukas ang pinto at pumasok si Gael. Ang kaniyang mukha ay maputla. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang kaniyang cellphone. Ni hindi niya napansin ang tensyon sa pagitan ng dalawang babae. Serafina, what did you do? Sigaw ni Gael. Ang kaniyang boses ay puno ng takot. What are you talking about, Gael? Tanong ni Serafina. Ang kaniyang tono ay puno ng inosenteng pagtataka. The legal department just called. Ang lahat ng pirma ko sa mga bagong kontrata. The audit trail. It's all pointing to a massive copyright violation. Ang mga designs na isinumite natin sa gobyerno, hindi pala sa kumpanya natin yun nakapangalan. It's under a private entity named Serafina's Legacy. Napatitig si Clarice kay Gael, pagkatapos ay kay Serafina. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging mabigat. Tila isang bagyong paparating. Tiningnan ni Serafina ang kanyang asawa sa huling pagkakataon. I told you last night, Gael, you should always read what you sign, especially when you're in a hurry to leave your wife for someone else. Lumakad si Serafina palabas ng opisina nang hindi lumilingon. Sa likod niya, narinig niya ang muling pagtunog ng telepono ni Gael. Isang tawag mula sa National Bureau of Investigation. Ang ancestral home ng mga Montemayor sa malayo-layong probinsya ay dapat sana ay isang kanlungan. Ngunit sa mga mata ni Serafina, ang malalaking pintuan nito ay tila mga labi ng isang dambuhala na handa siyang lamunin sa kahihiyan. Pagbaba niya sa lumang taxi, bit-bit ang kaniyang iisang maleta. Ang amoy ng tuyong lupa at mga dahon ng kaimito ay sumalubong sa kanya. Ngunit walang mainit na yakap ang naghihintay. Sa loob ng malawak na sala, nakaupo ang kaniyang kuya, si Arturo. Ang usok mula sa kaniyang sigarilyo ay dahan-dahang pumapaikot sa ilalim ng lampara. Tiningnan niya si Serafina nang may halong puot at pagkadismaya. Bakit ka bumalik, Serafina? Para ipahiya kaming muli? Ang boses ni Arturo ay mababa, ngunit puno ng pait. Nabalitaan na sa buong bayan ang ginawa mo. Iniwan mo si Gael sa gitna ng kaniyang tagumpay? Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Na ang isang Montemayor ay hindi marunong mag-alaga ng asawa? Pinagtaksilan niya ako, kuya. May anak siya sa ibang babae. Mahinang sagot ni Serafina. Ang kaniyang boses ay tila isang tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Lahat ng lalaki ay nagkakamali. Pero ang isang matinong babae marunong magtiis para sa dangal ng pamilya. Tumayo si Arturo at idinuro ang kaniyang kapatid. Ang hiya na ibinigay mo sa amin ay hindi mababayaran ng kahit anong paliwanag. You made your choice, Serafina. You chose yourself over our name. Kaya huwag kang umasa na tatanggapin ka namin dito na parang walang nangyari. Hindi lumuha si Serafina sa harap ng kaniyang kapatid. Marahan niyang binuhat ang kaniyang maleta at tumalikod. Ang bawat hakbang niya palayo sa bahay na kinalakihan niya ay tila pagpunit sa kaniyang huling ugnayan sa nakaraan. Lumipas ang ilang oras. Natagpuan ni Serafina ang kaniyang sarili sa isang masikip na eskinita sa gitna ng lungsod. Ang boarding house na kaniyang nahanap ay amoy luma, amoy sabon na hinaluan ng amag. Ang kaniyang silid ay kasing liit lamang ng isang aparador. May isang kama na matigas pa sa semento at isang dekuryenteng bentilador na humuhuni ng hindi maayos sa bawat pag-ikot.
Umupo siya sa gilid ng kama. Ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na dumadagan sa kaniyang dibdib. Kinuha niya ang isang cup noodles na binili niya sa kanto. Sa dilim ng maliit na silid, ang tanging liwanag ay ang mula sa isang poste ng ilaw sa labas ng bintana. Habang hinihigop niya ang mainit na sabaw, isang patak ng luha ang dahan-dahang kumawala sa kaniyang mga mata at nahulog sa kaniyang pagkain. Hindi niya ito pinunasan. Lasang alat ng pagsisisi at tamis ng kalayaan ang bawat subo. Sa bawat pagnguya, nararamdaman niya ang hapdi ng kaniyang sitwasyon. Ang dating reyna ng isang mansyon, ngayon ay namamalagi sa isang butas na ni hindi sapat para sa kaniyang mga pangarap. Tumayo siya at sumilip sa bintana. Sa ibaba, sa kabilang panig ng kalsada, napansin niya ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa ilalim ng madilim na anino ng puno. Hindi ito gumagalaw. Wala ring bumababa. Ang makintab na pintura nito ay tila isang mata na nakamasid sa kaniyang bawat kilos. "Sino ka?" Bulong ni Serafina sa hangin. Kinabukasan, maagang nagising si Serafina upang bayaran ng upa para sa buong buwan. Kailangan niyang maging maingat sa kaniyang natitirang pera. Ngunit nang ipasok niya ang kaniyang ATM card sa makina sa kanto, ang screen ay nagpakita ng isang mensahe na nagpatigil sa tibok ng kaniyang puso. "Account frozen. Please contact your bank." Isang malamig na pakiramdam ang gumapang mula sa kaniyang mga paa hanggang sa kaniyang batok. Alam niya ang ibig sabihin nito. Ginamit ni Doña Remedios ang kaniyang impluwensya upang putulin ang huling hininga ng kaniyang pananalapi. Nakatayo si Serafina sa harap ng makinang yon. Ang kaniyang kamay ay nakadikit sa malamig na bakal. Wala siyang pera. Wala siyang pamilya. At sa loob ng kaniyang bulsa, ang tanging natitira ay ang susi mula sa kaniyang ama at ilang barya na hindi sapat para sa isang disenteng tanghalian. Ang singaw ng semento pagkatapos ng isang maikling ulan ay humalo sa amoy ng murang sabon na panlaba sa pasilyo ng boarding house. Habang pilit na pinagkakasya ni Serafina ang kaniyang sarili sa maliit na espasyo, isang marangyang puting sasakyan ang huminto sa tapat ng maduming gat. Ang kintab nito ay tila isang insulto sa paligid na puno ng kalawang at alikabok. Bumaba si Doña Remedios. Hawak ang isang panyong may burda upang takpan ang kaniyang ilong. Ang bawat hakbang niya sa sahig na may mga bakas ng putik ay tila isang sakripisyo para sa kanya. Pagpasok niya sa silid ni Serafina, ang kaniyang mga mata ay agad na naglakbay sa bawat sulok, sa maliit na kama, sa sirang bentilador, at sa cup noodles na hindi pa nauubos. How pathetic, Serafina, ang panimula ng matanda. Ang kaniyang boses ay puno ng pait. "Dito mo ba gustong mabulok? Isang Montemayor na naninirahan sa isang kulungan ng daga?" Hindi tumayo si Serafina mula sa kaniyang upuan. "Mas malinis ang hangin dito, Mama, kaysa sa mansyon niyo na puno ng kasinungalingan." Ibinagsak ni Doña Remedios ang isang makapal na folder sa ibabaw ng marupok na lamesa ni Serafina. Ang tunog ng pagtama ng papel sa kahoy ay tila isang pagyanig sa maliit na silid. "Gael is in trouble, and it's all your fault," matalim na sabi ng matanda. "Dahil sa ginawa mong pag-angkin sa mga designs, ang kumpanya ay nahaharap sa demanda. Ang pangalan ng mga Villanueva ay dinudumihan sa balita. I want you to sign this." Isang affidavit na nagsasabing nagkamali ka lang, na ang mga designs na yon ay pag-aari ng kumpanya at ginamit mo lang ang pangalan mo dahil sa galit. Tumingin si Serafina sa folder, pagkatapos ay sa kaniyang dating biyenan. "At bakit ko gagawin yan?" Lumapit si Doña Remedios. Ang kaniyang mga mata ay nanlilisik. "Dahil may utang na loob ka sa amin. Noong bumagsak ang negosyo ng ama mo, sino ang tumanggap sa'yo? Sinong nagbigay sa'yo ng magandang buhay? Kami. Pinatira ka namin, pinakain, at binigyan ng apelidong rerespetuhin ng lahat. Ngayon, oras na para magbayad ka. Save my son's reputation and I will unfreeze your accounts. Bibigyan kita ng perang sapat para makapagsimula ka
sa ibang bansa. Naramdaman ni Serafina ang hapdis sa kaniyang dibdib, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding puot. Naalala niya ang 5 taon na pagiging shadow designer niya, ang mga gabing hindi siya natulog, para matapos ang mga proyektong si Gael ang umaani ng papuri. Ang 5 taon na pagiging utusan niya sa loob ng mansyon na walang kahit isang salamat. Dahan-dahang tumayo si Serafina. Hinaplos niya ang lumang susi sa loob ng kaniyang bulsa. Ang susing tila nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang utang na loob na sinasabi niyo, Mama, ay matagal ko nang nabayaran. Ang boses ni Serafina ay kalmado, ngunit bawat salita ay parang hiwa ng kutsilyo. Nabayaran ko yan sa bawat blueprint na ninakaw ni Gael mula sa akin. Nabayaran ko yan sa bawat pag-insultong tinanggap ko mula sa inyo habang nagsisilbi ako sa lamesa niyo na parang katulong. I don't owe you anything. Ang kumpanya ni Gael, hayaan niyong gumuho yan dahil itinayo niyo yan sa pundasyon ng nakaw na talento. You ungrateful woman! Tinaas ni Doña Remedios ang kaniyang kamay, akmang sasampalin si Serafina. Ngunit bago pa tumama ang palad niya, sinalo ito ni Serafina. Mahigpit ang kaniyang pagkakahawak, sapat na para makita ang gulat sa mga mata ng matanda. Hindi na ako ang Serafina na kaya niyong saktan, bulong niya. Umalis na kayo rito bago ko tawagin ang mga kapitbahay at ipakita sa kanila kung gaano kadumi ang isang Doña Remedios Villanueva sa loob ng isang boarding house. Nanginginig sa galit at hiya, mabilis na kinuha ng matanda ang kaniyang folder at lumabas. Ang tunog ng kaniyang mabilis na paglakad sa pasilyo ay tila isang pagkatalo. Naiwan si Serafina na nanginginig ang buong katawan. Napaupo siya sa sahig, ang lamig ng semento ay tumatagos sa kaniyang balat. Sa sandaling iyon, may kumatok sa kaniyang pinto. Hindi ito ang marahas na katok ni Doña Remedios. Ito ay 3 mahina at magalang na katok. Binuksan ni Serafina ang pinto at tumambad sa kaniya ang isang lalaking naka-uniforme ng isang mamahaling courier service. Ma'am Serafina Montemayor, may ipinapaabot po si Mr. Santiago del Rosario, isang imbitasyon para sa isang pribadong proyektong arkitektura. Sabi po niya, siya ang bahala sa lahat ng inyong pangangailangan. Tumingin si Serafina sa itim na envelope na may gintong tatak. Sa kabilang panig ng kalsada, nakita niya muli ang itim na sasakyan. Bumaba ang bintana nito ng bahagya, sapat na para makita ang isang pares ng mga mata na kanina pa nakamasid. Ang amoy ng lagari at sariwang kahoy ay humahalimuyak sa loob ng maliit na pagawaan sa dulo ng kalsada. Malayo ito sa amoy ng mga mamahaling pabango at aircon ng opisina ni Gael. Dito, ang init ng araw ay direktang tumatagos sa bubong na yari sa luma at kalawanging yero na nagpapatulo ng pawis sa noo ni Serafina. Ngunit sa bawat patak ng kaniyang pawis na nahuhulog sa maduming semento, tila may bahagi ng kaniyang sakit ang unti-unting nahuhugasan. Hawak ni Serafina ang isang piraso ng papel de liha. Kinukuskus niya ang magaspang na ibabaw ng isang lumang mesa. Ang kaniyang mga kamay, na dati ay malalambot at tanging bolpen lamang ang hawak, ngayon ay puno na ng maliliit na sugat at mancha ng pintura. Ang kaniyang mga kuko ay wala ng kintab, ngunit ang kaniyang mga mata ay may bagong klaseng liwanag. Isang liwanag na hindi kayang patayin ng kahit sinong Villanueva. Hindi ka dapat narito, Serafina. Isang malalim at baritonong boses ang bumasag sa tunog ng kaniyang pagtatrabaho. Napatigil si Serafina. Nakatayo sa pintuan si Santiago del Rosario. Ang kaniyang suot na itim na polo ay tila masyadong marangya para sa maputik na sahig ng pagawaan. Ngunit sa kaniyang mga mata, walang bakas ng pandidiri. Tanging matinding paghanga at lungkot ang naroon. Santiago, mahinang bati ni Serafina. Pinunasan niya ang kaniyang kamay sa kaniyang denim na apron. Salamat sa imbitasyon mo. Pero gusto ko munang simulan ang lahat mula sa baba. Ang paggawaang ito.
Dito nagsimula ang tatay ko bago siya naging tanyag na arkitekto. Gusto kong mahanap ulit ang sarili ko sa gitna ng mga kahoy na ito. Lumapit si Santiago, dahan-dahan, tila natatakot na baka biglang maglaho ang babaeng nasa harap niya. Alam mo bang ang tatay mo ang nagturo sa akin kung paano bumuo ng pangarap? He was my mentor, Sarah. At noong nawala siya, ipinangako ko sa sarili kong babantayan kita mula sa malayo. Kaya ba palagi kang nakasunod sa akin? Tanong ni Serafina, may bahid ng pait sa kaniyang tinig. Bakit ngayon mo lang ito sinasabi? Dahil ayokong sirain ang kaligayahan mo kay Gael. Sagot ni Santiago, ang kaniyang boses ay puno ng pagsisisi. Kahit alam kong hindi kanya karapat-dapat, but seeing you like this, working like a laborer, it breaks my heart. Huwag kang maawa sa akin, Santiago. Diretso ang tingin ni Serafina sa kanya. Ang mga sugat na ito sa kamay ko, mas gusto ko na ang mga ito kaysa sa mga sugat sa puso ko na hindi makita. Dito, kapag pinaghirapan ko ang isang bagay, nakikita ko ang resulta, hindi ninanakaw ng iba. Isang sandali ng katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging naririnig ay ang tunog ng hangin na humahampas sa mga dahon ng puno sa labas. Kinuha ni Santiago ang isang piraso ng kahoy at tiningnan ang disenyo ni Serafina. Isang modernong mesa na hinaluan ng tradisyonal na ukit ng mga Filipino. Your talent is a weapon, Serafina, sabi ni Santiago. And I want to give you the battlefield you deserve. My new film project needs a production designer who understands the soul of our culture. Come with me. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang reyna ng sarili mong sining. Ngumiti si Serafina. Ito ang unang pagkakataon na ngumiti siya ng totoo mula noong gabing iyon. Inabot niya ang kamay ni Santiago at sa pagdampi ng kanilang balat, naramdaman niya ang isang kuryente ng pag-asa. Kinabukasan, ang mga pahayagan at social media ay sumabog sa isang balita. Isang litrato ang kumalat. Si Santiago del Rosario, ang pinakasikat na aktor sa bansa, ay nakitang tumatawa at may hawak na kape habang kasama ang isang babaeng may mantsa ng pintura sa mukha, ngunit napakaganda, si Serafina Montemayor. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang madilim na opisina, nanginginig ang mga kamay ni Gael habang hawak ang kaniyang cellphone. Ang kaniyang kumpanya ay unti-unti nang nilalamon ng utang at ang kaniyang bagong asawa na si Clarice ay walang ginawa kundi sumigaw at humingi ng pera. Tiningnan ni Gael ang litrato ni Serafina. Ang kaniyang dating asawa ay mukhang masaya. Isang kaligayahang hindi niya kailanman naibigay rito. Ang kaniyang puso ay pinuno ng matinding selos at galit. Hindi maaari ito. Bulong ni Gael, ang kaniyang boses ay puno ng pait. Hindi ka pwedeng sumaya nang wala ako, Serafina. Ang bawat pagtunog ng telepono sa opisina ng Villanueva Real Estate ay tila isang dagok ng martilyo sa sentido ni Gael. Wala na ang katahimikang hatid ni Serafina noon. Ang katahimikang puno ng maayos na mga papeles, amoy ng sariwang jasmine, at isang tasa ng mainit na kape na laging nakahanda sa kaniyang mesa. Ngayon, ang paligid ay puno ng amoy ng sigarilyo at ang matapang, halos nakakasulasok na pabango ni Clarice na pilit humahalo sa alikabok ng mga hindi natapos na proyekto. Gael, kailangan ko ng pambayad sa credit card ko? Bakit na-decline ang transaction ko sa mall? Ang boses ni Clarice ay matinis, tila isang kuko na kumakalos sa pader. Hindi siya tiningnan ni Gael. Nakatitig lang ang lalaki sa kaniyang laptop. Ang mga graph ng kumpanya ay kulay pula. Lahat ay pababa. Clarice, hindi mo ba nakikita? We are losing investors. Ang mga bangko, isa-isang naglalabas ng notice of foreclosure. Hindi ito ang oras para sa shopping mo. You promised me a queen's life, Gael. Sabi mo, kapag wala na ang boring mong asawa, mas lalago ang kumpanya dahil wala nang pabigat. Pasigaw na sagot ni Clarice, sabay bagsak ng kanyang designer bag sa sofa.
Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Gael. Pabigat? Clarice, si Serafina ang utak ng kumpanyang ito. Siya ang gumagawa ng lahat ng winning designs na ipinangangalandakan ko. And now, she took them all with her. Eksaktong sa sandaling iyon, ang malaking telebisyon sa dingding ng opisina ay nagpakita ng isang live broadcast. Ito ang anunsyo para sa Manila-based Skyline Project, ang pinakamalaking kontrata sa kasaysayan ng arkitektura sa bansa. Ito ang huling pag-asa ni Gael. Kung makuha niya ito, mababayaran niya ang lahat ng utang. Ngunit ang boses ng announcer ay tila isang hatol ng kamatayan. The committee has reached a decision. The winner for the lead interior and architectural design for the Skyline project is Serafina's Legacy Studio in partnership with Del Rosario Holdings. Nanigas si Gael sa kaniyang kinauupuan. Ang ballpen na hawak niya ay nahulog at gumulong sa sahig. Sa screen, lumitaw si Serafina. Nakasuot siya ng isang modernong terno na kulay asul. Ang kaniyang buhok ay maayos na nakapusod. At ang kaniyang mukha ay nagliliwanag sa ilalim ng mga spotlight. Sa tabi niya, nakatayo si Santiago del Rosario. Ang kamay nito ay protektadong nakalagay sa likuran ni Serafina habang sila ay nagkakamayan sa mga opisyal. Ang Serafina na nakikita ni Gael ay hindi na ang babaeng nagmamakaawa ng atensyon sa kaniya sa gabi. Ito ay isang babaeng puno ng kapangyarihan. Isang babaeng tila hindi kailanman nakilala ang isang Gael Villanueva. Sa gitna ng kaniyang pagkabigla, biglang nag-vibrate ang kaniyang personal na telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito at ang kaniyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ito ay isang litrato ng isang opisyal na dokumento. Ang lagda ni Gael sa ilalim ng absolute divorce na pinirmahan niya noong gabi ng kanilang anibersaryo. Ngunit sa ibaba nito, may nakasulat na karagdagang sugnay na hindi niya nabasa dahil sa pagmamadali. All intellectual properties created during the marriage shall remain the sole property of Serafina Montemayor. Naramdaman ni Gael ang biglang panlalamig ng kaniyang mga kamay. Ang bawat disenyo na ginagamit niya ngayon para sa kaniyang mga kasalukuyang proyekto ay ilegal. Maaari siyang makulong. Ano yan, Gael? Tanong ni Clarice habang pilit na sinisilip ang telepono. Hindi na nakapagsalita si Gael. Isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa tensyon. Pumasok ang kaniyang sekretarya. Ang mukha ay putlang-putla. Sir, nasa labas po ang mga pulis. May dala po silang search warrant para sa copyright infringement at fraudulent transactions. Tumingin si Gael sa bintana ng kaniyang toreng salamin. Sa malayo, nakikita niya ang malaking billboard ni Serafina at Santiago. Ang tagumpay ni Serafina ay ang kaniyang pagkawasak. Ang bawat brick ng kaniyang kumpanya ay nagsisimula ng gumuho. At sa pagkakataong ito, wala nang Serafina na sasalo sa kanya. Ang mansyon ng mga Villanueva, na dati ay simbolo ng kapangyarihan at walang hanggang yaman, ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga malalaking kurtinang pelos na dating humaharang sa init ng araw ay tila mga madidilim na anino na lamang na nakasabit sa bintana. Wala na ang mga tawanan sa mga piging. Ang tanging naririnig ay ang mabibigat na yabag ng mga lalaking nakauniporme na naglalakad sa loob ng bahay. Dala ang mga pulang sticker na may nakasulat na seized. Nakatayo si Doña Remedios sa gitna ng sala. Ang kaniyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kaniyang dibdib. Ang kaniyang mukha, na dati ay laging maayos ang pagkaka-makeup, ngayon ay maputla at puno ng mga linyang dulot ng puyat at takot. Pinanood niya kung paano dahan-dahang binuhat ng mga sheriff ang kaniyang paboritong estatwa ng baka nagawa sa kristal. Hindi niyo pwedeng gawin ito. Ang mga gamit na ito ay pag-aari ng mga Villanueva sa loob ng ilang dekada. Ang boses ng matanda ay nanginginig, hindi sa awtoridad, kundi sa kawalan ng pag-asa. Ipinag-utos po ito ng korte, ma'am, ang lahat ng assets ni Mr.
Gael Villanueva ay kailangang kunin para pambayad sa mga utang ng kumpanya, sagot ng sheriff nang hindi man lamang siya tinitingnan. Sa gitna ng kaguluhan, pababa ng hagdan si Clarice. Hindi siya umiiyak. Wala siyang dalang kahit anong gamit para tulungan ang kanyang biyenan. Sa halip, bit-bit niya ang dalawang malaking maleta na puno ng kaniyang mga mamahaling damit at alahas. Nakasuot siya ng itim na salamin na tila ba handa na siyang umalis para sa isang bakasyon. "Clarice, saan mo dadalhin ang mga yan?" Sigaw ni Doña Remedios. "Kailangan nating magtulungan. Ang mga alahas mo, kailangan nating ibenta para manatili tayo sa bahay na ito." Tumigil si Clarice sa huling baitang ng hagdan. Dahan-dahan niyang itinulak ang kaniyang salamin, pataas, at tiningnan ng matanda nang may halong pandidiri. "Are you kidding me, Mama?" Ang boses ni Clarice ay malamig pa sa yelo. "Ang mga ito, akin ito. Regalo ito ni Gael sa akin bago pa kayo tuluyang mabangkarote. Hindi ko kasalanan kung naging tanga ang anak niyo at hinayaan niyang makuha ni Serafina ang lahat." "How dare you?" Akmang lalapit ang matanda, ngunit mabilis na humarang ang isang maleta ni Clarice. "Huwag niyo akong hawakan," banta ni Clarice. "Sawa na akong makinig sa mga kwento niyo tungkol sa dangal ng pamilya. Anong dangal? Wala na kayong pera, wala na kayong kumpanya, at higit sa lahat, wala na kayong silbi sa akin." Nanginig ang buong katawan ni Doña Remedios, pero ang apo ko, ang anak niyo ni Gael. "Clarice, paano ang bata?" Isang mapait at malakas na tawa ang kumawala sa mga labi ni Clarice. Inilabas niya ang isang piraso ng papel mula sa kaniyang bag at ibinato ito sa paanan ng matanda. "Basahin niyo yan. Iyan ang resulta ng laboratorio na nakuha ko noong nakaraang linggo. Hindi kailanman magkakaroon ng tagapagmana ang mga Villanueva mula sa akin. I was never pregnant, Mama. Pakitang tao lang ang lahat para pakasalan ako ni Gael at makuha ko ang gusto ko. At ngayon na wala na siyang maibibigay, aalis na ako." Ang papel na dahan-dahang lumapag sa sahig ay tila isang huling sampal sa mukha ni Doña Remedios. Hindi siya makapaniwala. Ang lahat ng kaniyang pang-aapi kay Serafina, ang lahat ng pagtalikod niya sa katotohanan para lamang sa isang tagapagmana, ay nauwi sa isang malaking kasinungalingan. "Hayop ka," bulong ng matanda habang dahan-dahang bumabagsak ang kaniyang mga tuhod sa malamig na sahig. "Pinagtaksilan mo kami." "Hindi, Mama. Pinagtaksilan niyo ang sarili niyo noong pinili niyo ang isang tulad ko kaysa sa isang Serafina," huling sabi ni Clarice. Bago siya tuluyang lumabas ng pinto, hindi lumingon at iniwan ang mansyon na tila isang abandonadong libingan. Sa labas, dumidilim na ang langit. Sa isang sulok ng hardin, nakatayo si Gael, basang-basa sa pawis at amoy alak. Nakita niya ang pag-alis ni Clarice. Narinig niya ang lahat. Ang kaniyang puso ay puno ng matinding pait na tila lason na dumadaloy sa kaniyang mga ugat. Ang kaniyang kumpanya ay wala na. Ang kaniyang asawa ay niloko siya. At ang kaniyang ina ay nakahandusay sa sahig ng kanilang nawalang tahanan. Sa gitna ng kaniyang pagkabaliw, iisang pangalan lamang ang kaniyang naisip. Isang pangalan na dati ay nagbibigay sa kaniya ng kapayapaan. Ngunit ngayon ay nagbibigay sa kanya ng matinding inggit. Serafina. Ang kaniyang boses ay parang isang ungol ng nasugatang hayop. Kinuha niya ang susi ng kaniyang huling sasakyang hindi pa nahahatak. Pinaharurot niya ito patungo sa isang lugar na alam niyang matatagpuan niya ang kaniyang dating asawa. Sa mansyon ni Santiago del Rosario, ang ulan ay malakas na humahampas sa mga dambuhalang salamin ng tanggapan ni Serafina sa Del Rosario Holdings. Ang bawat patak ay tila isang mabilis na pintig ng tambol na nagbabadya ng isang bagyo sa loob ng silid. Ang paligid ay amoy mamahaling katad at bagong timplang kape. Isang mundong binuo ni Serafina mula sa mga abo ng kaniyang nakaraan. Nakatayo siya sa harap ng bintana. Pinagmamasdan ng mga ilaw ng lungsod na malabo
dahil sa ulan. Suot niya ang isang puting terno na kasing linis ng kaniyang bagong simula. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naputol nang marinig ang marahas na pagbukas ng pinto na nagpadama ng panginginig sa mga dingding. Pumasok si Gael. Ang kaniyang buhok ay basa, ang kaniyang polo ay gusot at may mga mantsa ng putik sa kaniyang sapatos. Ang kaniyang mga mata ay namumula, hindi dahil sa ulan, kundi dahil sa matinding puyat at alak. Ang amoy ng kaniyang kawalan ng pag-asa ay tila lason na sumakop sa bango ng silid. Serafina. Ang boses ni Gael ay paos, parang isang hikbi na pilit itinatago. Please, kailangan kitang makausap. Hindi lumingon si Serafina. Ang kaniyang titig ay nanatili sa dilim ng gabi. Wala na tayong dapat pag-usapan, Gael. Lahat ng kailangan nating sabihin sa isa't isa ay natapos na noong gabing pinirmahan mo ang papel na yon. I was a fool, Sarah. Niloko ako ni Clarice. Hindi niya ako mahal. Ang pera ko lang ang gusto niya. Humakbang si Gael palapit. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang balikat ni Serafina. Ikaw lang ang tunay na nagmahal sa akin. 5 taon, Sarah. 5 taon nating binuo ang lahat. Hindi mo ba pwedeng kalimutan ang lahat at tulungan akong makuha muli ang kumpanya? Please, I'm begging you. Ikaw lang ang makakapagligtas sa akin. Dahan-dahang humarap si Serafina. Walang galit sa kaniyang mukha. Tanging matinding lamig na tila yelo na dumampi sa balat ni Gael. 5 taon, Gael? Ang boses ni Serafina ay mahinahon, ngunit bawat salita ay parang bawat patak ng ulan na tumatama sa bubong. Sa loob ng 5 taon na yon, ilang gabi akong umiyak habang hinihintay kita. Ilang beses kong isinakripisyo ang sarili kong pangalan para lang ikaw ang magmukhang matalino sa harap ng ibang tao. At sa loob ng 5 taon na yon, kailan mo ba ako tiningnan bilang asawa at hindi bilang isang kagamitan? Sera, I can change, I swear. Mabilis na sagot ni Gael. Ang kaniyang mga mata ay puno ng desperasyon. Hindi ka magbabago, Gael. Nagmamakaawa ka lang ngayon dahil wala ka nang makuha sa akin. Lumapit ng bahagya si Serafina. Ang kaniyang boses ay naging mas matalim. Noong gabing pinirmahan mo ang papeles na yon, hindi mo man lang tinanong kung kumusta ako. Ang tanging nasa isip mo ay kung paano mo ako mapapaalis para makuha mo ang gusto mo. Well, nakuha mo na ang gusto mo, Gael. You're free. At malaya na rin ako mula sa iyo. Binuksan ni Serafina ang kaniyang drawer at inilabas ang orihinal na kopya ng kanilang divorce paper. Ang papel ay bahagyang may mantsa ng wax ng kandila mula sa gabing iyon. Isang paalaala ng huling gabing, naging martir siya. This is the reality you chose, Gael. Huli na ang lahat para sa pagsisisi. Biglang bumukas muli ang pinto. Pumasok si Santiago del Rosario. Ang kaniyang tindig ay tila isang matibay na pader na humarang sa pagitan ni Gael at Serafina. Ang kaniyang presensya ay naghatid ng init na agad na pumatay sa lamig na dala ni Gael. Tapos na ang oras mo rito, Mr. Villanueva. Ang boses ni Santiago ay kalmado, ngunit puno ng awtoridad. Lumapit siya kay Serafina at dahan-dahang inakbayan ito. Ang kaniyang hawak ay protektado at puno ng pagmamahal. What are you doing here, Santiago? This is between me and my wife? Sigaw ni Gael. Ang kaniyang mukha ay namula sa selos. Hindi mo na siya asawa, Gael. At hinding-hindi mo na siya pag-aari. Sagot ni Santiago. Tumingin siya kay Serafina nang may paghanga bago muling tumingin kay Gael. And just so you know, the person you are begging to save your company, she is now the lead architect of the most prestigious project in the country, and soon, she will be the future Mrs. Del Rosario. Huwag mo nang madungisan ang pangalan niya ng iyong presensya. Nanigas si Gael. Ang kaniyang mga balikat ay bumagsak. Ang katotohanan na ang babaeng kaniyang minaliit ay ngayon ay hawak ng isang lalaking mas makapangyarihan at mas marangal kaysa sa kanya
ay tila isang saksak sa kaniyang dibdib. "Serafina, please." Bulong ni Gael, ngunit ang kaniyang boses ay tila hangin na lamang. Hindi na siya sinagot ni Serafina. Tumingin lamang siya kay Santiago at tumango. Dinala siya ni Santiago palabas ng silid. Iniwan si Gael na nakatayo sa dilim, basang-basa, at tanging ang sariling anino na lamang ang kasama. Sa labas, ang ulan ay unti-unti nang tumitila. Ang liwanag ng buwan ay sumisilip sa mga ulap, nagbibigay ng liwanag sa daan na tatahakin ni Serafina. Isang daan na wala ng bakas ni Gael Villanueva. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Villanueva ay hindi na ang katahimikang puno ng kapayapaan. Ito ay ang katahimikan ng isang libingan. Ang bawat hakbang sa pasilyo ay nagbubunga ng isang malakas na alingawngaw dahil wala na ang mga makakapal na carpet na sumisipsip sa tunog. Ang amoy ng mamahaling kandila at bulaklak ay napalitan ng amoy ng alikabok at ang singaw ng lumang kahoy. Ang kuryente ay naputol na at ang tanging liwanag na pumapasok ay ang mula sa mga poste sa kalsada na nagbibigay ng mahahabang anino sa dingding na puno ng mga bakas ng tinanggal na mga painting. Nakatayo si Gael sa gitna ng kaniyang dating opisina. Wala na ang kaniyang mesa, wala na ang kaniyang swivel chair. Nakaupo siya sa malamig na sahig. Ang kaniyang likod ay nakasandal sa pader na may mga butas pa mula sa pagkakatanggal ng kaniyang mga parangal. Hawak niya ang isang piraso ng gusot na papel, isang liham mula sa kaniyang abogado. Hindi lamang pala kumpanya ang nawala sa kanya. Sa huling ulat, natuklasan na si Clarice ay hindi lamang umalis. Ninakaw nito ang huling pondong nakatago sa isang offshore account na akala ni Gael ay siya lamang ang nakakaalam. At ang pinakamasakit sa lahat, ang balitang kumalat na ang lalaking kasama ni Clarice na umalis ng bansa ay ang kaniyang tunay na kasintahan. Ang lalaking tunay na ama ng batang kailanman ay hindi naging isang Villanueva. Ang tawa ni Gael ay mabasag-basag, isang tunog na puno ng pagkabaliw. Lahat pala ay isang malaking palabas. Bulong niya sa hangin. Kinabukasan, sa isang mataong covered court sa isang mahirap na komunidad sa labas ng lungsod, isang mahabang pila ng mga tao ang naghihintay para sa mainit na lugaw at mga relief goods. Ang amoy ng pawis, usok ng mga jeepney at ang singaw ng kumukulong sabaw ay sumasakop sa hangin. Sa dulo ng pila, nakatayo ang isang matandang babae na nakabalot ang ulo ng isang kupas na bandana. Ang kaniyang suot ay isang lumang blusa na halatang hindi na nalabhan ng maayos. Ito ay si Doña Remedios. Ang kaniyang mga kamay na dati ay pinalalamutian ng mga brilyante, ngayon ay nanginginig habang hawak ang isang plastik na mangkok. Ang kaniyang mga mata ay nakatingin sa lupa. Pilit na iniiwasan ang tingin ng mga taong dati ay kaniyang kinamumuhian at itinuturing na mababang uri. Dito po, Lola, isang malambot at pamilyar na boses ang nagsalita. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Doña Remedios. Ang kaniyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Sa harap niya, sa likod ng malaking kaldero, nakatayo si Serafina. Nakasuot siya ng simpleng puting t-shirt at maong. Ang kaniyang buhok ay nakatali ng maayos. Walang bakas ng galit sa kaniyang mukha. Tanging isang malalim na pag-unawa na mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Serafina. Ang boses ng matanda ay halos hindi marinig, puno ng matinding hiya. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang magtago sa ilalim ng lupa, ngunit ang kaniyang gutom at pagod ay mas matimbang kaysa sa kaniyang natitirang pride. Kumain na po kayo, Mama, sabi ni Serafina habang dahan-dahang nilalagyan ng lugaw ang mangkok ng matanda. Kailangan niyo ng lakas para makapagsimulang muli. Bakit? Ang tanong ni Remedios ay nauwi sa isang hikbi. Bakit hindi mo ako pinagtatawanan? Bakit hindi mo ako iniinsulto pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa iyo?
Tumingin si Serafina sa kaniyang dating biyenan. Dahil ang paghihiganti ay hindi kailangang maging marahas, Mama. Ang makita kayong nakatayo sa harap ko, humihingi ng tulong sa taong tinawag ninyong walang silbi, ay sapat na kabayaran na para sa lahat ng luha ko. Hindi ko kailangang maging masama para ipakita ang halaga ko. Iniabot ni Serafina ang mangkok. Ang init nito ay tumagos sa nanginginig na mga kamay ni Remedios. Sa sandaling iyon, ang matanda ay tuluyang gumuho. Napaupo siya sa isang tabi at nagsimulang umiyak. Hindi para sa kaniyang nawalang yaman, kundi para sa kaniyang nawalang dangal. Sa malayo, nakaparada ang isang itim na sasakyan. Nakasandal si Santiago sa pinto nito, pinapanood ang bawat galaw ni Serafina. Alam niya na ang pagtulong na ito ni Serafina ay hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil ito ang huling hakbang para tuluyan na niyang mapakawalan ang kaniyang nakaraan. Nang matapos ang feeding program, lumakad si Serafina patungo kay Santiago. Hindi na siya lumingon sa pila. Ang bawat hakbang niya ay magaan, tila ba ang lahat ng bigat na kaniyang dinala sa loob ng 5 taon ay tuluyan ng naiwan sa covered court na yon. Ready to go? Tanong ni Santiago habang binubuksan ang pinto para sa kanya. Yes, sagot ni Serafina. Ang kaniyang boses ay puno ng kapayapaan. Wala na akong utang na loob na dapat bayaran. I am finally free. Ngunit sa kabilang bahagi ng kalsada, nakatago sa likod ng isang poste, nakamasid ang isang lalaking may magulong buhok at maduming damit. Si Gael. Ang kaniyang mga mata ay puno ng inggit at poot habang pinapanood ang kaniyang dating asawa na sumakay sa sasakyan ng ibang lalaki. Ang kaniyang karma ay hindi pa tapos dahil ang pinakamataas na uri ng parusa ay ang makita ang taong sinira mo na namumuhay ng masaya nang wala ka. Ang amoy ng basang damo at ang malamyos na halimuyak ng mga bulaklak ng dapo ay bumabalot sa sementeryo habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw. Nakatayo si Gael sa harap ng puntod ng ama ni Serafina. Wala siyang dalang mamahaling bulaklak, tanging isang piraso ng kandila na pilit niyang pinoprotektahan mula sa hangin. Ang kaniyang mga kamay ay marumi, may mga bakas ng langis at alikabok mula sa kaniyang trabaho sa isang talyer. Isang malaking bagsak mula sa kaniyang malambot na upuan sa opisina noon. Dahan-dahan niyang inilabas mula sa kaniyang bulsa ang isang maliit at lumang kwaderno. Ito ang diary ni Serafina na nahanap niya sa ilalim ng mga lumang gamit sa mansyon bago ito tuluyang kinuha ng bangko. Noon, hindi niya ito binigyan ng pansin. Ngunit ngayon, sa bawat pahinang binabasa niya, ang bawat salita ay tila isang matalim na aspil na itinutusok sa kaniyang budhi. Ngayong araw, hindi muna ako kumain ng tanghalian. Kinulang ang budget namin para sa bagong office suit ni Gael. Kailangan niyang magmukhang kagalang-galang sa harap ng mga investors. Ayokong mapahiya siya dahil lang sa kakulangan namin. Kahit masakit ang sikmura ko, basta makita ko siyang nakangiti at may tiwala sa sarili, sapat na yun sa akin. Nanginginig ang mga labi ni Gael. Naalala niya ang araw na yon. Ang araw na ipinagmalaki niya ang kanyang bagong suit at ni hindi man lang tinanong si Serafina kung bakit maputla ito. Marami pang katulad niyon. Ang mga gabing nagpuyat ang babae para sa kaniyang presentation, ang mga sakripisyong itinuring niyang obligasyon lang ng isang asawa. Patawad. Ang bulong ni Gael ay nilamon ng hangin. Patawad, Serafina. Ngayon ko lang naintindihan na ang tagumpay ko noon ay hindi dahil sa galing ko, kundi dahil sa pag-ibig mong binuo ako mula sa wala. Habang nakaluhod si Gael sa harap ng puntod, sa kabilang panig ng isla, sa maputing buhangin ng Boracay, ang langit ay tila isang canvas na pinintahan ng kulay ube at ginto. Ang tunog ng mga alon na humahalik sa pampang ay ang tanging musika sa paligid. Nakaladkad ang dulo ng puting bestida ni Serafina sa buhangin habang naglalakad siya kasama si Santiago. Ang kaniyang balat ay tila nagliliwanag sa ilalim ng papalubog na araw. Wala na ang bigat sa kaniyang mga balikat.
Ang tanging nararamdaman niya ay ang init ng kamay ni Santiago na mahigpit na nakahawak sa kanya. Sera, tawag ni Santiago, ang boses ay puno ng lalim na tanging isang lalaking tapat lamang ang makakapagbigay. Tumigil sila sa harap ng isang lamesang pinalalamutian ng mga puting kandila at sariwang bulaklak. Tumingin si Santiago ng diretso sa mga mata ni Serafina. Ang mga matang dati ay puno ng lungkot, ngunit ngayon ay kasing linaw na ng kristal. Alam kong marami kang pinagdaanan, panimula ni Santiago. Alam kong ang puso mo ay dumaan sa matinding bagyo, ngunit gusto kong malaman mo na hindi ako narito para dugtungan ang nakaraan mo. Narito ako para simulan ng isang kwentong wala ng katapusan. I want to give you a name that you don't have to carry alone. I want to give you a home where you don't have to sacrifice your soul just to be loved. Dahan-dahang lumuhod si Santiago sa buhangin. Inilabas niya ang isang singsing na may asul na brilyante, ang kulay ng dagat at ng kalayaan. Serafina Montemayor, will you give me the honor of being the man who will protect your smile for the rest of our lives? Will you marry me? Ang mundo ni Serafina ay tila huminto. Narinig niya ang pintig ng kaniyang sariling puso. Isang pintig na hindi nadulot ng takot o sakit, kundi ng isang wagas na pag-asa. Napatingin siya sa singsing. Pagkatapos ay sa lalaking naghintay sa kaniya sa dilim hanggang sa muli siyang sumikat. Yes. Ang sagot ni Serafina ay tila isang awit na sumabay sa ihip ng hangin. Yes, Santiago. Tinatanggap ko ang iyong pangalan at ang iyong puso. Sa sandaling isinuot ni Santiago ang singsing sa kaniyang daliri. Isang maliit na bahagi ng nakaraan, ang tuluyan ng natunaw. Sa malayo, ang huling sinag ng araw ay naglaho. Ngunit para kay Serafina, ang tunay na liwanag ay nagsisimula pa lamang. Gayunpaman, sa gitna ng kanilang kaligayahan, may isang aninong hindi pa tuluyang lumilisan. Isang lihim tungkol sa pagkamatay ng ama ni Serafina, ang dahan-dahang lumilitaw mula sa mga dokumentong nahanap ni Gael sa mansyon. Isang katotohanang maaring bumago sa lahat. Ang hangin sa labas ng katedral ay amoy sariwang mga liryo at mamahaling insenso. Isang malawak na pulang carpet ang nakalatag mula sa kalsada hanggang sa dambana. Tila isang mahabang ilog ng dugo at tagumpay. Ang sikat ng araw ay tumatama sa mga dambuhalang salamin ng simbahan, nagbibigay ng makukulay na anino sa bawat panauhing nakasuot ng kani-kanilang pinakamarangyang kasuotan. Lahat ay narito para sa kasal ng taon. Ang pag-iisang dibdib ng Queen of Design na si Serafina Montemayor at ng tanyag na si Santiago del Rosario. Sa loob ng bridal car, nakatingin si Serafina sa kaniyang refleksyon. Hindi na siya ang babaeng nakasuot ng lumang gown na masikip at puno ng pait noong gabing iyon sa kusina. Ngayon, suot niya ang isang obra, maestrang gawa ng kaniyang sariling mga kamay. Isang puting terno na may mga ukit ng perlas na tila mga bituin sa langit. Ang kaniyang mukha ay payapa, walang bakas ng puyat, tanging ang ningning ng isang babaeng muling nahanap ang kaniyang halaga. Habang dahan-dahang bumubukas ang malalaking pinto ng simbahan, isang kaguluhan ang nagaganap sa labas ng gate. Serafina! Serafina, sandali lang! Ang boses ay paos, puno ng desperasyon at amoy ng alak. Si Gael iyon. Nakatayo siya sa likod ng mga security guard, pilit na sumisilip. Ang kaniyang barong ay may mantsa, ang kaniyang buhok ay magulo, at ang kaniyang mga mata ay lubog sa matinding pangungulila. Siya ang anino ng nakaraan na pilit na humahabol sa liwanag. Sir, bawal po kayo rito. Wala po kayo sa listahan. Ang boses ng guard ay matigas. Sabay tulak sa dibdib ni Gael. Asawa ko siya. Ako ang asawa niya. Sigaw ni Gael, ngunit ang kaniyang salita ay tila isang malupit na biro para sa mga nakakarinig. Nakita niya mula sa malayo ang pagbaba ni Serafina mula sa sasakyan. Nakita niya ang bawat dahan-dahang paghakbang nito. Napakaganda niya. Isang kagandahang dati ay kanya,
Ngunit kailanman ay hindi niya pinahalagahan. Eksaktong sa sandaling iyon, tumigil si Serafina. Lumingon siya ng bahagya sa kinaroroonan ng ingay. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa loob ng 5 segundo, tila huminto ang mundo. Inasahan ni Gael na makakakita siya ng galit o kahit man lang puot sa mga mata ni Serafina. Ngunit mas masakit ang kaniyang nakita. Wala. Walang emosyon. Walang kilala. Ang tingin ni Serafina sa kanya ay tila tumitingin sa isang estrangherong dumaan lang sa kalsada. Tumalikod si Serafina at muling humarap sa dambana kung saan naghihintay si Santiago. Ang tunog ng malalakas na kampanang tanso ay umalingaw-ngaw sa buong lungsod. Nilulunod ang mga pagsamo ni Gael. Bago tuluyang isara ang pinto, lumapit si Santiago sa gilid at tiningnan si Gael mula sa malayo. Hindi siya nagalit. Sa halip, isang maliit at makapangyarihang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Lumapit ang isa sa mga tauhan ni Santiago kay Gael at may iniabot na isang maliit na sobre. Nanginginig na binuksan ito ni Gael. Sa loob ay may isang note na isinulat ni Santiago. Salamat sa pagtatapon ng brilyante, Gael. Dahil sa pagkabulag mo, natagpuan ko ang kayamanang habambuhay kong iingatan. Huwag mo nang susubukang hawakan ang hindi na sayo. Bumagsak si Gael sa kanyang mga tuhod sa labas ng gate. Ang init ng semento ay tumatagos sa kanyang balat, ngunit mas matindi ang init ng hiya at pagsisisi sa kanyang dibdib. Narinig niya ang malakas na palakpakan mula sa loob ng simbahan. Ang hudyat na si Serafina ay hindi na kailanman magiging isang Villanueva. Sa loob, habang naglalakad si Serafina patungo kay Santiago, naramdaman niya ang malamig na simoy ng aircon at ang bango ng mga bulaklak. Wala na ang amoy ng napanis na adobo. Wala na ang amoy ng kasinungalingan. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang kanyang muling pagsilang. Nang marating niya ang dambana, kinuha ni Santiago ang kanyang kamay. Ang hawak nito ay matatag, puno ng pangako. Ready for our new life? Bulong ni Santiago. More than ready, sagot ni Serafina. Ang kaniyang boses ay malinaw at puno ng pag-asa. Ang huling sulyap ni Serafina sa likuran ay hindi para kay Gael, kundi para sa kaniyang lumang sarili. Ang Serafina na marunong magtiis. Sa sandaling iyon, tuluyan na niyang iniwan ang babaeng iyon sa pintuan ng simbahan. Ang pinto ay sumara nang may matibay na tunog ng kahoy na naghihiwalay sa kaniyang kahapon at sa kaniyang bukas. 1 taon ang mabilis na lumipas at ang langit ng Maynila ay tila muling iginuhit ng isang bagong kamay. Ang amoy ng sariwang pintura at bagong tabas na damo ay humahalimuyak sa paligid ng Serafina's Refuge, isang sentrong pangkabuhayan para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at pagtataksil na itinayo ni Serafina sa tulong ni Santiago. Ang bawat dingding ng gusaling ito ay amoy pag-asa, malayo sa amoy ng lumang lason at kasinungalingan ng mansyon ng mga Villanueva. Nakatayo si Serafina sa gitna ng hardin ng sentro, hinahaplos ang kaniyang malaking tiyan. 8 buwan na ang buhay na sumisibol sa loob niya. Isang batang lalaki na kailanman ay hindi matututong manakit ng damdamin ng iba. Ang init ng sikat ng araw ay dumadampi sa kaniyang mukha, na ngayon ay mas lalong kuminang at naging maaliwalas. Sera, bawal ka nang magtagal sa ilalim ng araw. Baka mapagod ang ating munting arkitekto. Ang boses ni Santiago ay puno ng pag-aalaga habang inilalagay ang isang manipis na shawl sa kaniyang mga balikat. Ngumiti si Serafina at sumandal sa dibdib ng asawa. Gusto ko lang damhin ang hangin, Santiago. 1 taon na ang nakalipas, pero parang panaginip pa rin na ganito pala ang pakiramdam ng tunay na kapayapaan. Walang itinatago, walang kinatatakutan. You earned this peace, my love. You built this life with your own hands. Bulong ni Santiago, sabay halik sa noo ng kaniyang asawa. Sa labas ng gate ng sentro, sa kabilang panig ng kalsada, isang lalaking may suot na madilaw na reflector vest ang huminto sa kaniyang pagtatrabaho. Si Gael.
Ang kaniyang mga kamay ay puno ng mga kalyo at sugat mula sa pagbubuhat ng semento sa ilalim ng mainit na araw. Ang kaniyang mukha ay sunog sa init at ang kaniyang mga mata ay walang ibang makita kundi ang malaking billboard sa tapat ng kalsada, ang larawan ni Serafina bilang Woman Architect of the Year. Pinanood ni Gael mula sa malayo kung paano inaalalayan ni Santiago si Serafina pumasok sa loob ng gusali. Nakita niya ang bawat ngiti, ang bawat haplos na dati ay kanya, ngunit kailanman ay hindi niya binigyan ng halaga. Ang kaniyang puso ay wala ng puwang para sa galit. Tanging ang matinding bigat ng pagsisisi na tila isang dambuhalang bato na kailangan niyang pasanin habang buhay. Naalala niya ang kaniyang ina, si Doña Remedios, na ngayon ay naninirahan sa isang maliit na bahay kalinga para sa mga matatanda, malayo sa karangyaan na dati nitong ipinagmamalaki. Wala na silang apelyidong rerespetuhin. Ang pangalang Villanueva ay naging simbolo na lamang ng isang babala na ang yaman na itinayo sa panlilinlang ay madaling gumuho tulad ng buhangin. Bumalik si Gael sa kaniyang pagtatrabaho. Binuhat niya ang isang mabigat na sako ng semento. Ang tunog ng kaniyang mabibigat na hininga ay sumasabay sa ingay ng mga makina sa paligid. Ito ang kaniyang buhay ngayon. Ang maging tagapagtayo ng mga gusaling kailanman ay hindi niya matitirhan habang pinapanood ang babaeng sinira niya na lumilipad patungo sa mga bituin. Sa loob ng sentro, naupo si Serafina sa kaniyang mesa. Kinuha niya ang kaniyang bolpen at nagsimulang gumuhit ng isang bagong disenyo. Ang kaniyang kamay ay hindi na nanginginig. Ang bawat linya ay matatag, bawat guhit ay puno ng direksyon. Ang kaniyang kwento ay hindi natapos sa pagiging biktima. Hindi rin ito natapos sa simpleng paghihiganti. Ito ay natapos sa kaniyang muling pagsilang, isang patunay na ang isang pusong biniyak ng kataksilan ay maaring mabuo muli. At sa pagkakataong ito ay magiging mas matibay, mas maganda, at handang magmahal ng walang takot. Sa paglubog ng araw, ang anino ni Serafina ay humahaba sa sahig ng kaniyang sariling imperyo. Isang imperyong itinayo hindi sa kasinungalingan, kundi sa katotohanan at wagas na pag-ibig. Isang bagong simula, isang bagong pangalan, at isang pusong sa wakas ay natagpuan na ang kaniyang tahanan.